sa walang humpay na pinipilit asikasuhin at muli gamutin yung mga bagay na ginawa in terms of policy making, no? Ay maibalik yung dati ko nang ginawa na nagbigay at nagdulot ng paglago ng Maynila. Nung ako na may nawala, ay ibinalik doon sa lumang panahon kung saan maraming tira ballpen. I think some of you understand anong ibig sabihin ng tira ballpen. Anong ibig sabihin ng tira ballpen. Yo, yo! Dudurte 2.0. Sa vlog na to, wag kang bibitaw, bro. Yeah, yeah, let's go! Hey, hey, yo, yo! Dudurte, palaging andito. Balitang totoo, walang plastikan dito. Sa politika o simpleng usapan, hatid ay raw vlog, diretsong katotohanan. Dudurte 2.0. Laging trending ang kwento. Sa YouTube, hanap mo to. Political vlog na swak sa'yo. Banat makiride, wag na magpahuli. Sa bawat issue, may banat si Dode. Wala na, seryoso pa. Dodoyte 2.0, siguradong panalo ka. Dodoyte 2.0. Laging trending ang kwento. Pagpalain kayo ng buong may kapal. Manila! God first! Yorme Isport Moreno. Thank you, Director Jay. Panapakan natin ang ating MDSW. Good morning! Sige po kayo? Okay, ako, una siyempre salamat sa ating principal, sa mga guro na tayo inos dito. Mas masarap dito, sana lang buwan-buwan dito na lang tayo malamig. Kasi usually doon kami sa UDM ground. But I'm excited for you. Merry Christmas. Excited ako sapagkat another 488 individuals of Manila learn something, skill that may give each and every one of you opportunity or better chances to pursue economic stability for yourself and for your family. Now, this is our third under this administration. Pangatlo na namin ito. Natutuwa ko kay Director Jay sapagkat tumutungo siya sa landas na aking gustong ibigay sa lungsod ng Maynila at mamamayan nito. Your city government will continue to focus on MBN. MBN, Minimum Basic Needs. Ano yan? Kapaloob dyan.
housing, education, healthcare, and jobs. Kapag ang isang pamilyang Manileño may matinong, disente, na masisilungan, panatag ang pamumuhay ng pamilya. At ang bata, papasok sa eskwelahan. Ang magulang, papasok sa kanyang trabaho. Pag ang pamilya nagkasakit, mayroong maayos na ospital or healthcare facility. Kung titignan ninyo, sa mga nandito, lalo na yung mga magulang, kung titignan ninyo, ang buhay natin ay umiinog lamang sa ganoong bagay. Yung mga shopping, window shopping, yung Natasha, yung Chinchansu, yung bagay mo, talagang yun, tawag yan, pampasarap sa buhay. Because aspiration, siyempre you wanted to be beautiful. Kaya minsan nagpapa-color ka ng hair, papagupit ka. Yes, it may be, at some point, at some level, kailangan. Pero ikaw lang muna yung pangangailangan. Kapag natugunan to ng pamalan, tataas ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Manileño. That is what I believe. Then, now, and tomorrow. Kaya ang inyong pamalang lusot, kung mapapansin ninyo, kahit tayo gipit na gipit, kahit na talagang yung saranggola ko, boka-boka lang. Kahit na ubos ng sinulit, pinipilit ko maging masino at gumastos ng walang kapararakan. Yung iniiwasan ko ang gumastos ng walang kapararakan. Ibig sabihin, kung meron man akong gagastusin sa limited resources natin, ipupuhunan ko na lamang sa MBN. Eh, why am I excited for you today? Well, kasi, alam niyo, di ba mahirap ang buhay niya? Nararamdaman niyo? Yes! O hindi lang sa Maynila yun. Sa buong Pilipinas. Because of incidents or situation in our country, nationally, it affects the trust and growth of businesses. Because businesses provides opportunity and jobs. And jobs looks for particular sets of skills. Katulad ng mga natutunan ninyo. Na, kung meron man ako ireregalo sa inyo, mga nanay ko, iba nito, parang nanay ko na eh. O mga kabataan ng lungsod. Sa loob lamang ng 5 buwan, sa walang humpay na pinipilit asikasuhin at muli gamutin yung mga bagay na ginawa in terms of policy making, ay maibalik yung dati ko nang ginawa na nagbigay at nagdulot ng paglago ng Maynila. Nung ako na may nawala, ay ibinalik doon sa lumang panahon kung saan maraming tira ballpen. I think some of you kung saan maraming tira ballpen. I think some of you understand anong ibig sabihin ng tira ballpen. But, salamat sa inyo, ay binalik niyo ako, ibinalik ko yung tamang luma, yung naumpisahan na natin dati. And with that, I'm happy to inform you. Kaya galingan nyo lang talaga. Sa totoo, galingan nyo lang pag binibigyan kayo ng magkakataon. Sabihin niyo yan sa inyong mga kaibigan kasama sa mga susunod nating graduates. You know,
because of the economic struggle ng bansa, Manila lost 2.4% of our businesses, or what you call the mortality rate or retired. Out of 54,000, there is about 2.4% ang nawala. That's amounting to about 1,300 plus businesses ang nagsara. Now, sa awa naman ng Diyos, mukha nalulusuhan ng mga negosyante yung dati nating polisiyang ibinalik ko ngayon. Manila grew by 12.9%. So, if we minus the growth to the mortality or the decline or retirement, so 12.9 minus 2.4, we are positive 10 plus percent. Ibig sabihin, alam nyo ba, pag tinitignan nyo yung numero, parang maliit, ano? That's about 7,000 new businesses in the city of Manila. So, anong epekto nun? Ay, Yorme, yung mga mathematics niya, mga economics niya, hindi naman namin naiintindihan, hindi naman namin makakain yan. Isa ngayon. But the effects is, we generated 13,000 plus new jobs in the city of Manila in the past 5 months. May sense? Logical. Mahirap gawin. Hindi lahat nauunawaan ng mga leader, pero these are not special science. You don't have to be what do you call this, economist. No, these are basic. Gawin mo maliwalas ang syudad. Gawin mo panatag ang pamumuhay. Bawasan o tanggalin mo yung mga tologes sa City Hall. Tataas ang kumpiyansa ng negosyo. At ang negosyo, aakyat, maghahanap ng hanapin, empleyado. And side by side, while we are creating this policy on top level, yung ating mga MDSW, kaya tayo nandito ngayong araw na ito. Through policy making and equipping our people, magpapanag po yun sa intersection. Magkikita yun. Ganun po, sa tingin ko, kakamali ako, pero sa tingin ko, ganun ang tama pagbubuhay. Paluwagin mo ang paghahanap buhay, ang tao, panatag ng pamumuhay, nakakaramdam ng kaligtasan. Di ba lupa ang Maynila, pero maaliwalas, walang dugyot. Naturally, we will continue to enjoy the growth. Kaya may awa ang Diyos. Kaya sa inyo lahat dito, huwag niyo akong ipapahiya pagka nakapasok na kayo sa trabaho. O bigay niyo ng damang ang inyong sarili, dignidad, and you make sure to yourself. Ako, kung sabihin niyo sa sarili niyo, pag kayo may hanap buhay na, ako, mamamamayan ng Luzon ng Maynila, nabigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila, ay kakailanganin sa kumpanya mo. That must be your attitude. Kailangan. At kung sakasakali may nakaluwag-luwag kayo, may natutunan kayong maghahanap buhay, pipiliin kong magbuti sa paghahanap buhay na itatayo ko. So, yun ang gusto kong mensahe sa inyo ngayong Pasko, na may awa ang Diyos.
pag nagtuloy-tuloy ito, lalago ang lungsod ng Maynila. Mapansin niyo ba? Oh, kahit wala tayong pera, si Judy, palayang bisita sa akin. Kilala niyo naman si Judy, no? AC Atlanta, Judy. Pero sa katapusan, sa December 30, mag-uulat ako sa inyo. Remember, nung pumasok ako sa gobyerno, may iniwan sa aking commercial obligation. Ang commercial obligation, hindi yan utang na katulad sa bangko. Ito ay utang kasi may nanubag. Parang may utang sa'yo kasi hindi ka binayaran. Anong tawag doon? Manunubag. Tama ba? And I don't want that kind of impression for our city. So, even though it is done in the past, to heal is to cure. To cure is to act. So that's why, during the 100 days, na-report ko na sa taong bayan, out of 10 billion, nakabayad na ako ng 31%. That's 3.1 billion pesos. Plus, yung utang ko naman, yung utang ko, di ba yun ang ano nila sa akin? Anong tawag yan? Parang yan! Anong babalik? Yan ang ano nila sa akin Yung utang sa bangko ng gobyerno ng Maynila, hindi napatid. So, nag-gets nyo? Yung commercial obligation nila at yung obligasyon natin bilang mamamayan sa mga pinagawang eskwelahan, ospital, and so, kabahay, and so on and so forth, at mga gamot, pagkain nung pandemya, napabayaran ko naman. So, anong ibig sabihin? Talagang pag nagsinong ka, and it goes to you, no? Sa inyo. Pag sinilip mo talaga, ay tingin ko, makakaalpas din tayo. Nung pumasok ako, yung tubig ng flooding, kasi sira yung flood control, hanggang dito. At least yung tubig ngayon, hanggang dito na lang. Nakakahinga na tayo, sort of saying. Kaya, wala akong ibang request sa inyo, magbuti lang kayo sa mga future na gawain at tungkulin ninyo sa inyong sarili o sa kumpanyang inyong mapapasukan. Galingan nyo, ha? I love you. Masarap pang linggo yun, no? Sinigang. Paborito ko kasi yung sinigang. May asin pa. Kaya sa inyo, mga batang Manila, o tingnan ninyo, marami na ba sa inyo, sa inyong kanya-kanyang tahanan nakatanggap ng Noche Buena? Meron na? Taas ng kamay na meron na. Yan. Yung mga wala pa, steady lang kayo. Nakitala kayo at kayo'y maliligtas. Lahat yan. We tried to continue what we have started in the past. Ayaw ko kasi, kahit nahirap, I think your parents will agree with this. Kahit hirap ang buhay, gagawa ng paraan. Dahil ang gusto ko, sa Pasko, walang magutom sa lungsod ng Maynila. At yan, may special gift pa ako sa mga lolo at lola ko. Meron pa sila rin. Tuloy din yun. Nag-umpisa na kahapon. Yung ating Noche Buena box, nakakalimang araw na. So, iikot yan, darating niya sa inyong mga barabarang. Kahit pa paano, ipit tayo, pero nairaos natin na mayroong papagharimunan ang bawat bahay at pamilyang Manileño ngayong Pasko. So muli, congratulations to each and every one of you. I hope 2026 will be a better days
for each and every one of us and for our city. And ang wish ko naman, sana maging malusog na lang kayo. Oo, kasi mas magastos magkasakit. Ang isang mahirap na tao, pag nagkasakit, 2 beses tinatamaan. Unang tama, gastos ka ng gastos. Pangalawang tama, hindi ka makapasok sa trabaho, wala kang kita. So gastos, negative. Kaya pabaon ng pabaon yung taong may sakit. Kaya I wish you good health. Sana maging malusog ang lahat ng mga tagalungsod ng Maynila. Merry Christmas! Happy New Year! I love you! Mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo at pagpalain nawa kayo na ang buong may kapal. Manila! God first. Thank you. Sa lahat ng viewers ni Dodoy Te, ito, yun, steady lang kayo dyan sa Gedli. Please continue to watch the videos and please do subscribe. Ingat kayo. God first. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like